Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang napakagandang laro ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng defending champions sa Boston Celtics. Ngayon mga ropa, dito sa larong to marami ang nagsasabi na dudurugin daw ng defending champions na Boston ang kupunan ng Golden State ni Stephen Curry. Pero tila nag-iba ang kapalaran mga ropa. Napakagandang game ang pinakita ng dalawang kupunan at napakagandang diskarte din ang ginamit Coach Steve Kerr dito para pataubin ang kupunan ng Boston Celtics. Coming to this game mga ropa, ang standings ng Boston Celtics ay tumataginting na 7-1. Isa lang ang talo ng Boston Celtics mga ropa, ang lakas na kupunan niyan at 7-1 nga ang kanilang standing. Samantalang Golden State Warriors ay tumataginting din naman na 6-1 na standing coming into this game. Ngayon mga ropa, napakainit at sobrang exciting nitong game na to. Parang playoffs game na nga ito kung tutusin. Ito ang game analysis at breakdown. Boston Celtics versus kupunan ng Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay game. First quarter mga ropa, starting 5 ni Steve Kerr, point guard Stephen Curry. Shooting guard dyan si Moses Moody. Ang kanyang mga forwards dito ay si Draymond Green at si Andrew Wiggins at ang kanyang starting center dito ay si Jackson Davis. Ngayon mga ropa, sobrang interesting ng ginawang game plan dito ni Coach Steve Kerr. Dito tayo pumunta sa depensa ng Golden State Warriors. Ito ang una kong i-comment sa kanila dito sa game na to. Usually mga ropa, alam ni Coach Steve Kerr na si Jason Tatum ay laging nasa may ibabaw yan, nasa top of the key. At usually din mga ropa, si Jason Tatum ang nagmamando ng bola sa ibabaw para sa kupunan ng Boston Celtics. Isang shooter si Jason Tatum at namumuhay yan sa may 3-point line ngayong season. 3-pointer na player yan si JT. Kaya ang ginawa dito ni Coach Steve Kerr mga ropa, nandyan pa lang sa ibabaw si Jason Tatum, nakadikit na agad yung defender niya dito. At the same time, pag nag-set ng screen dito ang kupunan ng Boston Celtics para kay Jason Tatum, dino-double team agad nila si Jason Tatum dito sa may ibabaw para hindi na siya makapagmando at makapag-create ng space dito sa 3-point line. At dito nga mga ropa, nag-set ng screen dito yung center ng Boston Celtics. At tignan nyo ang ginawa dito ni Jackson Davis at ni Andrew Wiggins. Dinoble team at trinap agad nila si Jason Tatum dito. Ang tendency at outcome niyan, hindi nakapag-dribble si Jason Tatum dito, na pick up niya yung dribble niya. At nung roll na yung center dito ng Boston Celtics, pansinin natin dito ang ginawa ni Moses Moody. Iniwanan niya yung defender niya dito sa may 3-pointer at dumikit na siya dyan sa center ng kupunan ng Boston Celtics kasi nga roll yan dyan sa may gitna. Good close-out defense to para sa kupunan ng Golden State Warriors. Nasaraduhan nila yung mga players dito ng Boston Celtics sa ginagawa nilang play. At ang tendency at outcome niyan mga ropa, nakakuha pa ng steal dito si Moses Moody against sa center ng Boston Celtics. At again, another one mga ropa, ginawa ulit ng Boston Celtics yung play na yan. At this time naman, si Jrue Holiday nag-set ng screen dito kay Jason Tatum. Ang ginawa ni Stephen Curry at Andrew Wiggins dito, again, dinoble team nila si Jason Tatum dito. Ang outcome na pag-double team nila dyan, nag-pick up ulit ng dribble dito si Jason Tatum. Nawalan siya ng space para makapag-facilitate, pinasa niya na yung bola dito kay Jrue Holiday sa may 3-pointer. Medyo naiwan na bukas dyan si Jrue Holiday, pero nakapag-respond naman dyan si Andrew Wiggins para makasabay dito kay Jrue Holiday. Ang outcome yan, again mga ropa, mintes ang tira ni Jrue Holiday dito sa may 3-pointer. Again, good defense para sa kupunan ng Golden State Warriors. Dito sa start ng game mga ropa, good ball denial talaga ang ginagawa nila dito kay Jason Tatum. Napakaganda ng kanilang ginagawang depensa. Pero dito din sa first quarter, meron pang isang player ng Boston Celtics na pwede lang gawing option at yun si Derrick White. Transition offense dito ng kupunan ng Boston Celtics mga ropa. Tingnan natin ang ginawa ni Derrick White dito. Tinirahan niya dito ang depensa ni Moses Moody. Actually nakadikit naman si Moses Moody dyan kay Derrick White, pero still good offense dito para kay Derrick White. 3-pointer, basket is good para sa kanya. At another one mga ropa, again transition offense na naman ang kupunan ng Boston Celtics. At si Derrick White na naman ang tumirada dito ng 3-pointer. Actually mga ropa, 19 3-pointers ang pinakawalan dito ng Boston Celtics dito sa game na to. Tumataginting na 19 3-pointers mga ropa, ang dami nun. At isa tong 3-pointer ni Derrick White doon mga ropa. Ang outcome niyan, basket is good para kay Derrick White, 3-point long bomb. At bigyan pansin din natin dito ang ginagawa ng center na si Jackson Davis sa Golden State Warriors. I-comment natin ang kanyang ginagawa dito. Dito kasi nakakuha ng mismatch ang kupunan ng Boston Celtics against kay Stephen Curry. Mismatch yan, center to point guard ang magkabantayan. Ang ginawa ni Jackson Davis dito, ang bilis ng kanyang recovery at close defense dito para sa pagtira na to ng center ng Boston Celtics, nasabayan niya agad yan kahit galing pa siya dito sa kamay kabilang bantay niya. Ang tendency at outcome, dagdag resistance yan para sa depensa ng Golden State Warriors at nagmintes ang tira dito ng center ng Boston Celtics. Na kung tutusin mga ropa, easy 2 points na sana kasi nakakuha sila ng mismatch dito kay Stephen Curry. At another one mga ropa, successful pick and roll na sana dito sa kupunan ng Boston Celtics. Pero pansinul natin dito si Jackson Davis. Na-intercept niya ang pasa dito ng kupunan ng Boston Celtics kaya hindi naging successful yung pick and roll na yan na magre-resulta sana sa easy 2 points nila. At sa senaryo din na to mga ropa, naghanap ng ibang option si Jason Tatum para maboost ang kanyang opensa. At ang ginawa niya dito mga ropa, kumuha siya ng mismatch dito at ang nakuha niyang mismatch dito sa may corner ay si Stephen Curry. Pero still well defended pa rin siya dito ni Stephen Curry at hindi nakagawa ng tira dito si Jason Tatum. Ang ginawa niya dito, kinik out niya yung bola dito kay Derrick White. Mainit si Derrick White dito sa quarter na to mga ropa
kaya pinukol niya ang 3-pointer na yan. Again, 3-pointer long ba para kay Derrick White, basket is good. Sa pagkakataon na yan mga ropa, dahil sa init ng shooting ni Derrick White dito, tatlong 3-pointer agad ang kanyang pinukol dito, 14-3 ang score, lamang ang kupunan ng Boston Celtics. Pero still commendable pa rin sa ginawang defense dito ng Golden State Warriors, kasi kung hindi dahil sa depensa nila, malamang sa malamang blowout o tambakol malala agad sila dito sa may first quarter. At medyo malamig pa din kasi ang shooting dito ng Golden State Warriors, walang pumapabor na tira sa kanila, puro mintes ang kanilang tira dito sa first quarter. Pero kahit ganito na 14-3 ang score mga ropa, yung defense pa rin ng Golden State Warriors, hindi nila tinantanan dito ang Boston Celtics. Again, si Jason Tatum na naman, hindi na nagsawa dito sa may ibabaw. Siya ang nagmamando ng bola dito, nagpaset ulit siya ng screen dito kay Al Horford. At again, ganun ulit ang ginawa dito ng Golden State Warriors. Show defense dito ng Golden State Warriors, trinap siya dito, double team ni Andrew Wiggins at ni Draymond Green. Ngayon ang tanging option na lang dyan ni JT ay pasa dito kay Al Horford yung bola. At ganun nga ang kanyang ginawa. Pero dito, again, good defense na naman para sa Golden State Warriors. Nakakuha na naman sila ng steals dito sa ganitong setup ng play ng Boston Celtics at sa ganitong setup ng depensa nila. At another one mga ropa, ayaw talaga tumigil ni Jason Tatum. Gusto niyang mag-init talaga dito sa simula pa lamang ng game. Again, nandito siya sa ibabaw. As usual, siya nagmamando ng bola dito. Basang-basa ni Steve Kerr ang gagawin dito ni Jason Tatum. Kaya ganito ang nangyayari dito. Again, nagpaset na naman ng high screen dito si Jason Tatum doon sa center nila. At again and again, dinoble team ulit siya dito ni Draymond Green at Andrew Wiggins. Dito nakapag-dribble si Jason Tatum, hindi niya pinick up yung dribble niya. Pero still wala siya nagawa dito sa double team na sinend ng Golden State Warriors sa katauhan ni Draymond Green at Andrew Wiggins. Ang option niya dito ay pasa yung bola doon sa nag-set ng screen sa kanya kasi naka-double team dito si Draymond Green. Pero again, nasaraduhan na yan ng Golden State Warriors sa katauhan naman ni Gary Payton. Ang option dito ng center ng Boston Celtics ay kick out kay Al Horford yung bola dito sa may 3-pointer. At mintes ang tira ni Al Horford na yan. Good defense again by Golden State Warriors. At mga ropa, hindi lang dito si Jason Tatum yung kinulit nila dito sa depensa sa ibabaw. Kahit si Peyton Pritchard at yung ibang guards dito ng Boston Celtics, ganun yung kanilang ginagawa. Dito nga trap ulit nila dito si Peyton Pritchard, Draymond Green at Andrew Wiggins na nag-trap dyan. Ang tendency at outcome, nakakuha na naman steal dito ang Golden State Warriors. At fast break nila dito mga ropa sa katauhan na ni Andrew Wiggins. Pero mintes ang tira dito ni Andrew Wiggins mga ropa, open layup, nagmintes siya dyan. Malas talaga dito ang kupunan ng Golden State. Pero nagbago ang ihip ng hangin mga ropa nang pinasok na ang second unit ni Coach Steve Kerr. Pinasok na dito si Buddy Hield, ang kanilang 3-point shooter. Unang pukol ng 3-pointer ni Buddy Hield, kapapasok na pa lang dito, basket is good agad yan para sa kupunan ng Golden State. Nice shot, long bomb para kay Buddy Hield, basket is good. At another one mga ropa, another possession ng Golden State. Ito ang pagkakamali dito ni Jason Tatum. Pagka possession ng Golden State mga ropa, huwag kang magdadrop defense sa mga gwardiya nito, lalo na kay Steph Curry at kay Buddy Hield. Dito tuloy pinagbad siya ni Buddy Hield, nakadrop defense dito si Jason Tatum, gumamit ng screen dito si Buddy Hield. Ang tendency enough daylight at space yan para kay Buddy Hield para ipukol ang 3-pointer na to. Again, basket is good para kay Buddy Hield, dalawang magkasunod na 3-pointer agad ang naipundar niya dito para sa Golden State. At dahil sa salaksak na to ni Jonathan Kuminga, kayang-kaya niya yung defender niya dito. Isinalaksak niya yung bola, easy 2 points para sa kanya. All 19 na ang score. Ganun lang mga ropa, ang bilis sinabol ng Golden State ang kalamangan dito ng Boston Celtics. Ngayon mga ropa, papakita ko sa inyo kung bakit ayaw ni Steve Kerr na makapagmando ng bola dito si Jason Tatum at magkaroon ng espasyo sa ibabaw. Dahil nilabas si Coach Steve Kerr dito si Draymond Green, ang pumal sa kanya dito si Kevon Looney. Nag-set ulit ng screen dito yung Boston. Same play ulit sa ginagawa nila nung una pa lang na hindi gumagana. Pero this time mga ropa, gumana siya. Dahil si Kevon Looney na ang pinasok dito mga ropa. Ang tendency, ang depensa dito ni Kevon Looney, hindi niya sasalubungin dyan si Jason Tatum. Drop defense sa kanya ibibigay dito. Kaya pag gamit ng screen dito ni Jason Tatum mga ropa, enough space yan para sa kanya kasi nga nakadrop defense dito si Kevon Looney. Unlike kay Draymond Green na sinasalubong niya dito si Jason Tatum para hindi magkaroon ng tira at space. Pero dahil sa space na yan mga ropa, konting daylight lang ang kailangan dito ni Jason Tatum. Tignan nyo, pinukol niya agad yung 3-pointer dito. Kitang-kita natin dito yung threat na meron ng isang Jason Tatum. Kaya ayaw ni Steve Kerr na mangyari yan. Basket is good para kay Jason Tatum. At dahil nag-close out pa dito yung kubunan ng Golden State Warriors, dahil nga ayaw nilang patirahin dito si Jason Tatum, humabol pa sila dito sa depensa sa close out. Nakakuha pa ng foul dito si Jason Tatum. 3-pointer and a foul. Basket is good para kay Jason Tatum. Ngayon mga ropa, dito sa first quarter, di kita na naging score. Pukpukan sila sa depensa at sa offensa. At binakita ko sa inyo ang defense capability ng Golden State Warriors dito na ginamit nila under sa pamumuno ni Coach Steve Kerr. Ngayon mga ropa, medyo mahaba na tong video. Isa-separate nyo na lang yung susunod na videos. Anong masasabi nyo dito sa ginawang depensa ng Golden State Warriors na naging respond nila sa napakainit na opensa ng Boston Celtics dito sa NBA? Pwede kayong mag-comment yan sa baba para makapagkwentuhan tayo.